Bad shot na yan sa akin. Even Lenny never did that. Mga kabunyog, mga kababayan, tinira na ni Lisa si Sara. Anong ibig kong sabihin ng tinira? Alam naman natin na si Lisa Araneta Marcos, ang First Lady ng Pilipinas, asawa ni Bongbong Marcos Jr., at saka itong si Sara Duterte, talagang ano na, in public, talaga namang hindi sila in good terms eh. Hindi nag-iimikan, nag-iisnaban sila. Pero wala pang binibitiwan na salita si Lisa Araneta kontra kay Sara. Pero ngayon mayroon na. Sa unang pagkakataon, ngayon nagsalita na si Lisa Araneta kay Sara. Alam niyo kung anong sabi ni Lisa Araneta? Sabi niya, bad siya talaga sa akin yan. Tinanong kasi siya ni Tonying Taberna. Si Tunying Taberna, alam naman natin, may vlog na rin yan si Tunying Taberna. Yung, ano ba yun? Basta Katunying. Yan si Tunying Taberna, laging nakaka-scoop yan. Galing kay kay Lisa Araneta. Kasi may mga vloggers talaga na alaga ni Lisa Araneta. Isa yan si Tunying Taberna. Kaya nagpa-unlock si Lisa Araneta, nagpa-interview kay Tunying Taberna. Ito mga kabunyog ang balita. Panuorin nyo muna. Magpapatuloy ako ng aking reaction mamaya. Panuorin nyo muna to. Diretsahang inamin ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi maayos ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. May hindi raw kasi nagustuhan si First Lady Lisa sa ginawa ni VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bad shot na yan sa akin. Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune In kay Tunying. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara, pero meron daw siyang hindi matanggap. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. O yun, napanood nyo? O yun yung ano lang yun, teaser kasi yun. Maiksi lang yun. Pinopromote lang ni Tunying Taberna yung kanyang vlog. Kasi in-interview niya si Lisa Araneta. Kaya pero narinig naman natin yung sinabi niya, no? Narinig natin yung sinabi niya na bad-shot daw sa kanya si Sara Duterte. Kaya anyway, ano naman tayo? Wala naman tayong kinakampihan diyan. Mag-Sara Duterte, mag-Lisa Araneta, bahala sila. Mabuti nga yan, mag-away-away sila. Pero napansin niyo 'yun? Napansin niyo yung comment ni Lisa Araneta? Sabi niya, kahit daw si Lenny, hindi daw ginawa yun kay Marcos Jr. Ibig sabihin, magkalaban sa politika si Marcos Jr. at si Lenny Robredo, pero may may manner si Lenny Robredo. Hindi binastos ni Lenny Robredo si Marcos Jr. O yun, kita nyo? Mas na-recognize ni Lisa Araneta si Lenny Robredo. Napikon si Lisa Araneta, sabi niya doon sa rally kung saan nag-rally yung mga Duterte noon, nag-rally doon sa Davao, 'di ba? Sinabi ni Digong, yan ang mayroon tayong presidenteng bangag. Imaginein mo nga naman 'yun. Sinabi mismo ni Digong na may presidente tayong bangag. Tapos yung rally na yan, January 28, 2024, nagsalita rin si Baste, nananawagan na mag-resign na si Marcos Jr. Nandun si Sara Duterte. Tapos sabi nito ni Lisa Araneta, tumatawa pa daw si Sara Duterte. Yun yung binabanggit nito na bad shot sa kanya si Sara. Kasi nandun si Sara Duterte sa rally na yon. Hindi natawa pa siya sa sinabi ng kanyang ama. Kaya sabi dito ni Lisa Araneta, bad shot sa akin 'yan. Anyway, pero ang problema sa kanila, nagpaplastikan sila. Ay dapat ang ginawa nila ng Marcos, tinanggal na si Sara. 'Di ba? Ano 'yan eh?
Ang problema naman dito sa mga Marcos, ganyan na ang ginagawa sa kanila ng Duterte, hindi pa rin nila tinitira ang Duterte. O yun ang problema dyan. Ha? Yan ang problema dyan. Katulad niyan, oh, katulad niyan, yung sinasabi ni Lisa Araneta na bad shot daw sa kanya si Sara. Oh, kasi daw, binastos daw si Marcos Jr. Ang problema sa Marcos, tinitira nila si Kibuloy. Pero si Duterte, wala, hindi naman nila tinitira. Dapat tanggalin na nila si Sara sa ano. Dapat ang gawin ni Marcos Jr., tanggalin na niya. Itong si Lisa Araneta, bad shot pala sa kanya si Sara. Bakit hindi nila tinatanggal sa DepEd? 'Di ba? Tapos ngayon, ang dami pang mga hindi naman tumitigil yung Duterte sa pag-atake sa kanila eh. Nananawagan na nga sa rally na mag-withdraw na ng support ang military at ang PNP. Di ba? Yun pa lang, dapat ano na nila yon? Dapat ang gawin nila, tanggalin na si Sara sa gabinete. Kasi kung si Sara ang hihintayin nila, hindi magre-resign yun. Walang H yun eh. Ang ibig sabihin dun na walang H, hindi lang walang honesty. Walang hiya din. Kaya yung sinasabing SWOH, Sara, walang H. Sara without H. Ang H doon, hindi lang sa walang honesty. Wala ring hiya. Kaya kung hinihintay nila Lisa Araneta na mag-resign si Sara Duterte, hindi magre-resign yun. Hindi magre-resign yun. Ang totoo, kung napapansin ninyo mga kabunyog, mga kababayan, bakit wala si Gloria Arroyo? Parang hindi natin nakikita ngayon. Bakit nag-aaway ang Marcos at Duterte? Parang wala si Gloria, no? Ano sa tingin nyo kay Gloria Arroyo? Ako ang napapansin ko kay Gloria Arroyo ito. Ito mga kabunyog, bibigyan ko kayo ng Ako kasi, hindi naman ako insider. Hindi naman ako tulad ng ibang vlogger na nagmamalaki na may mga connection sila sa politiko. Ako wala. Pero nakikita ko ang nangyayari. Kung titingnan nyo, may mga tao, may mga politiko, may mga politiko na close kay Gloria Arroyo. Sino yan? Si Bong Revilla. Si Bong Revilla, matagal na yan na lakas. Lakas in UCD, lakas CMD. Close yan kay Gloria. Ngayon, tatakbong re-electionist si Revilla, si Bong. Saan siya tatakbo? Sa tingin nyo, saan tatakbo si Bong Revilla? Sa pagitan ng Marcos at Duterte, saan siya sasama? Saan sasama si Bong Revilla sa tingin nyo mga kabunyog? Ako sa tingin ko, sasama si Bong Revilla sa line-up ni Marcos Jr. Bakit? Naalala nyo, nung nagkasabay nung rally nung January 28, may rally si Duterte doon sa Davao City. Tapos may launching din nung Bagong Pilipinas doon sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Saan pumunta si Gloria? Nandun sa launching ng Bagong Pilipinas. Nandun din si Bong Revilla. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, si Gloria Arroyo sa eleksyong ito sa 2025, ayaw niyang sumama sa Duterte. Ayaw niyang sumama. Bakit? Kasi si Bong Revilla, malapit yan kay Sara, malapit yan sa Duterte. Pero para manalo siya, kasi medyo yung mga survey, lumalabas si Bong Revilla, nag-i-8, nagna-9, nagti-10. So, dapat makakuha ng boto si Bong Revilla sa administration. Kaya ang plano nila, ang laro nila Gloria, at tahimik muna sila ngayong 2025 sa away ni Duterte at Marcos. Para manalo yung mga kandidato nila. Kasi pag sumama na sila Gloria kay Duterte ngayong 2025, lalagyan na sila ng kalaban ni Marcos. 'Di ba? Sa ni Romualdez. Tama? Tama. Kaya importante yung election sa 2025 para kila Gloria, dapat manalo muna sila sa 2025. Halimbawa, si Bong Revilla nagdidelikadong hindi manalo kasi sa survey nag-i-8, 9, 10. Kung sumama siya sa Duterte,
Pag sumama siya sa Duterte, yung grupo nila Duterte, ano yon? Baka matalo siya. Pero pag nandun siya sa Marcos, na line up, kandidato siya ng administrasyon, yung mga supporters ng administrasyon ni Marcos boboto kay Bong Revilla. Dahil naman kilala naman nila Sara Duterte na si Bong Revilla kakampi din nila, so yung mga Duterte voters bobotohan din si Bong Revilla, mananalo si Bong Revilla. Gayon din si Tolentino. Yung strategy ni Tolentino, kung titingnan ninyo, di ba kasama si Tolentino doon sa US? Paano yan? Bakit si Tolentino na tao ng Duterte nandun ngayon kay Marcos? Kasi gusto niya tumakbo siya sa line-up ni Marcos. Kasi si Tolentino nagdidelikado rin. Nasa ika-11, ika-12, minsan pa nga 13, 14. Kaya ang gagawin nila, tatakbo sila hindi sa line-up ni Duterte. Para madagdagan yung boto nila, dun sila kay Marcos. Pero yung mga DDS, yung mga tao ni Duterte, ikakampanya din nila si Tolentino sa si Bong Revilla kahit nandun sa line-up ni Marcos. Dating ng 2028 election, saka sila magsasara. Ganyan ang laro nila. Ganyan ang laro nila Gloria Arroyo. Hindi muna sila babangga kay Duterte, kay Marcos Jr. at kay Romualdez ngayong 2025. Pero dating na ng posisyonan kay Sara sa 2028, magsasara sila. Yun. Yan ang mga style ng mga yan. Di ba? Ngayon, itong sila Lisa Araneta, dapat sa kanila, alam nila ang laro na yan nila Arroyo at nila Sara Duterte. Sila Sara Duterte, kaya hindi umaalis sa gabinete ni Marcos, kasi gusto ni Sara Duterte manginabang sa pundo ng gobyerno. Ayaw ni Sara Duterte lumaban kay Marcos Jr. kasi mawawalan siya ng malaking budget, yung budget ng DepEd. Kapag lumaban na siya kay Marcos Jr., yung budget ng Office of the Vice President, babawasan yan. Babawasan yan. Ngayon, 2 billion pa rin yung budget ng Office of the Vice President. Kaya lang, itong sila itong si Lisa Araneta, dapat ngayon pa lang, pilaya na nila sila Sara. Pilaya na nila ang Duterte. Ang problema kay Marcos Jr., sinasabi niya, pinagtatanggol niya pa si Sara Duterte, di ba, ni Marcos Jr. Pag dumating daw yung warrant of arrest ng ICC, hindi niya daw ito-turn over sa ICC si Digong Duterte. Wala. Pagkaganyan ang ginawa ni Marcos, wala. At ngayon, si Pantaleon Alvarez nananawagan na ng dapat kasuhan nila yan. Dapat kasuhan nila yan. Ay ang ginagawa ngayon ng Marcos, ayaw pa nilang banggain talaga ang Duterte ng todo Nakikipagpolitikahan pa sila Kaya itong mga sinabi ni Lisa Araneta na bad shot sa kanya si Sara, dapat tanggalin. Tanggalin na nila. Ngayon kasi kung mapapansin nyo, lalong pinalkas ng mga Duterte, yung DDS, ang lakas ng kanilang social media ngayon. Sa tingin ko, gumagalaw na ang pera ng Duterte para talagang palakasin ang social media. Tingnan nyo yung mga vloggers ng DDS. Di ba ang tindi ng kanilang Kaya nga ako halos araw-araw, ilang beses na ako nagla-live kasi kailangan ko talagang makounter ang mga pinagsasabi ng mga DDS. Sa totoo lang, hindi ako makamarcos. Pero tumutulong akong mag-counter sa propaganda ng mga DDS. Si Celes at si Badoy, nagpalit ng pangalan ng kanilang programa. Hindi na lang Laban Kasama ng Bayan. Pilipinas nating mahal yon. Pero ang tindi ng kanilang staff, ang tindi ng kanilang ibig sabihin, ang bilis ng kanilang mga pag may mga balita, may mga issue, kina-counter nila kaagad. Kaya tinitira na nila si Tulfo. Nakikita nyo ngayon? Sunod-sunod ang atake kay Tulfo. Tama din si Juan Cauton. Nakikita ko si Maharlika. Ang daming mga nanunood kay Maharlika ng mga DDS. Kumbaga ang DDS ngayon, yung mga Duterte diehard supporters, masyadong agresibo sila. Masyadong agresibo. Nakikita ko sa social media, halos talaga sila, coordinated. Kung mga kabunyog, ginagawa ko ang magagawa ko.
Pero nakikita nyo naman sa oposisyon, ilan lang kaming mga vloggers eh. Actually, kung napapansin ko ngayon, masyadong malakas ang mga vloggers ng Duterte. Ano yun? Ang ginagawa talaga nila, ano nila, alam nila kasi na si Sara Duterte kailangang ma-maintain nila yan na malakas hanggang 2028. Ay si Tulfo nagna-number 1 sa survey. Kaya ang ginagawa nila, si Tulfo sinisiraan nila ng todo. Alam nyo yung issue dun kay Tulfo, yung ano ba yung ano ni Tulfo? Yung pagkakamali ni Tulfo na sinabihan niyang duwag yung isang sundalo. Tapos namatay. Oh, namatay, nakikipaglaban. O di ano ngayon, pinapalaki yung issue na yon. O may mga manifesto pa yung mga sundalo na binabati ko si Tulfo. Pero si Tulfo kasi kulang din ng vloggers eh. Si Tulfo mismo malakas yung kanyang sariling social media. Pero wala siyang masyadong yung sariling mga vloggers na nag-aano sa kanya, sumusuporta sa kanya. Yun ang problema ni Tulfo. Pag inatake yan ng mga vloggers ng Duterte, ng DDS, lahat ng mga baho ni Tulfo ilalabas nila, gagawa yan ng mga fake news, disinformation. Yun ang gusto nilang mangyari, pahinain si Tulfo. Kasi si Tulfo yung nakikita nilang malakas na laban ni Sara. Kaya ngayon ang nakikita ko mga kabunyog, mga kababayan, palakas yung mga vloggers ng Duterte. Kaya ako naman, napapansin ko, sabi ko, kailangan mag-counter ako ng mag-counter. Lahat ng ginagawa ng mga vloggers ng Duterte, kontrahin din natin. Kontrahin natin. Kaya makikita nyo po, halos bawat issue, pag may issue, sasagot ako. Magbibigay ako ng paglilinaw. Kasi yung mga pinapaliwanag ko, sabi ng mga followers ko, Torny, salamat sa mga paliwanag mo. Yung mga paliwanag mo, yun din ang pinapaliwanag na rin namin. Yung mga narratives, yung mga propaganda ng mga DDS, nasasagot na namin ngayon. Sa'yo kami kumukuha ng sagot eh. Kaya sabi ko, sige. Ako naman, gagawin ko yung magagawa ko. Every hour, magbablog ako kung may nakikita akong issue na dapat, dapat sagutin. Sana mangyari din na sa atin, kasi kay Maharlika, nakikita ko kung pag nagbablog siya, may nanonood sa kanya 6,000, 7,000. Ganon din kila Eric Celis at Badoy. Pag nagla-live sila Eric Celis at Badoy, mga 6,000 ang nanonood. O sa akin ngayon, 3,000. 3,000. Pero yung 3,000 ko ngayon na nanonood, yan, 3,149. Alam ko naman, wala ditong boosting. Kung hindi ako nagbo-boost, mga kabunyog. Sila kasi may boosting yan kasi may pera sila. Alam nyo, para dumami yung viewers mo, magbo-boost ka. Ay ako, hindi ako nagbo-boost. Organic lang po ako. Sila kasi, marami yung mga viewers kasi nagbo-boost. Saka, may mga trolls sila, maraming trolls. Pag nakita naka-live si Maharlika, kalat na yan sa kanilang mga DDS. Suportahan nyo si Maharlika, panuorin nyo. Pag nag-live na naman sila Eric Celes, sila Badoy, mananawagan na naman sila sa kanilang mga DDS. Kalat yan sa DDS. Dapat tayo gano'n na rin. Sila, matindi ang mga fake news yan, saka disinformation. Saka may mga trolls talaga sila. Tayo wala, organic tayo. Organic. Ano po yan, mga kabunyog? Okay, at least ako, may 3,190, organic yan. Sila Maharlika, sila Eric Celes, nakita ko minsan, nagla-live sila. Mayroon silang 6,000, 5,000, 7,000 na actual na nanonood, actual viewers. Pero ano yun? Paramihan doon, boosting. Boosting yun. At saka sila nga, kapag nag-live, halimbawa si Maharlika, nakakalat na rin yan sa ibang mga DDS. Inaano talaga nila. Itong nag-aaway ngayon sila Sara Duterte at saka sila Liza Araneta, hayaan natin silang mag-aaway-aaway. Pagdating sa Duterte at Marcos, mas na tayo. Bagamat hindi tayo supporters ng Marcos, pero mas matindi kapag Duterte ang nakaupo. Kaya, kung para mapigilan si Sara na wag na makaupo, kung kailangan na tumulong tayo na labanan ang mga fake news at disinformation, kaya lang kapag kasi issue na ni Duterte at Marcos, mas Marcos naman ako kaysa Duterte. Pero may iba pang mas matinong kandidato na tumakbo laban sa Marcos, laban sa Romualdez,
doon ako sa mas matino. 'Di ba? Kaya nga nung 2022, Leni Robredo ako, 'di ba? Oh. Pero pag Marcos at Duterte ang naglalaban, ano 'yun? Halimbawa sa issue ng China, sa issue ng Seminay ni Kibuloy, sa issue ng sa issue ng war on drugs. O 'yun, medyo sinusuportahan natin ang administrasyon ni Marcos pagdating doon. Laban sa Duterte kasi ang ginagawa ni Marcos humihiwalay siya doon sa policy ni Duterte. Pero pagdating sa ibang issue naman, halimbawa Chacha, hindi rin natin sinusuportahan si Marcos diyan. Basta yung stand niya sa ICC, mabuhay po tayo. Basta po tayo, lagi lang po tayong sa katotohanan, lagi po tayong para sa ating mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.